Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Magandang araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang check na araw po sa ating lahat. Skincare 101. Yan ang ating pagkakantuhan ngayong check na araw kasama ang isang eksperto para alamin ang mga wastong paraan upang maayos nating pangalagaan ng ating kutis at balat sa gitna ng pabago-bagong panahon, klima at climate conditions natin dito sa Pilipinas. Bata man o senior na, ang ating kutis ay dapat laging alagaan dahil alam nyo ba na ito ang pinakamalaking parte ng ating katawan. Tandaan natin na ang lagay ng ating kutis ay magandang indikasyon ng ating pangkalahatang kalusugan. Ang ating guest expert para sa ngayong araw ay nagtapos ng kanyang nursing degree sa UP College of Nursing at nagtapos naman ng medisina mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Isa siyang occupational health specialist at nagtapos din ng certificate program on business and wellness management sa Miriam College Foundation. Ang kanyang pag-aaral at training ay nag-focus sa paggagamot ng mga sakit sa balat, buhok, kuko, tenga, ilong, throat, ulo at leeg. Nag-training ang ating guest expert under Philippine Academy of Primary Skin Health Physicians Incorporated o PAPSHP for Clinical and Aesthetic Dermatology. Ngayon, siya ay nagpa-practice bilang isang aesthetic medicine specialist sa Bench Skin Expert Bonifacio Global City. Mga health checkers, samahan niyo akong i-welcome si Dr. Ian Christians. Isang check na araw sa iyo, Doc Ian. Hello! Magandang araw po mga health checkers. Ako po si Dr. Ian Christians and I'm hoping na matulungan po kayong lahat for today para po sa lahat ng mga katanungan ninyo regarding po sa skin and everything that comes with it. Alam niyo, Doc Ian, napakadami pong lumalabas sa mga products no, para sa skin, ganyan. No? So, ngayon kaming mga health checkers ay nagtataka, bakit nga ba napaka-importante na maalagaan ang ating skin? Ano po ba ang role nito sa ating mga katawan? Okay, so generally, it's very important para sa ating mga health checkers na malaman na ang balat natin ang isa sa mga pinakamalaking organ in your body. So yun pa lang, alam mo na sobrang importante niya. Kasi primarily, dahil nga sobrang laki niya, yung functions niya sa katawan, basically, would really impact kung paano ka mabuhay. So primarily, it's a source of protection sa ating katawan kasi yan yung pangunahing defense mo against the outside environment. It also protects you from dehydration kasi nga, kung it doesn't let anything in, it doesn't let anything out as well. So kumbaga, those are the primary reasons why we have to take care of our skin. And syempre, pinaka-importante, appearance, di ba? So, your skin is one of the first things that people see. So, of course, we all want to be pleasing and kumbaga approachable in terms of the looks to everybody. So, that's why it's very important for you to take care of your skin. Napakaganda nung nasabi ninyo, Doc Ian, no? So, maliban sa appearance, no, talagang importante din pala ito para maproteksyonan tayo laban sa dehydration at maraming mga bagay, no? Doc Ian, alam nyo kami mga health checkers, curious din kami, ano ba yung mga mahalagang dapat tandaan? Kasi napakadami pong information kapag po nakikinig kami tungkol sa skin, no? Ano ba yung mga dapat talagang tandaan kung gusto naming mapangalagaan or talagang maging healthy ang aming mga skin? Okay, so let's make it very easy. Think of easy. EAS. So first, it has to be done every day. So anything that you have to do for your skin, since it's with you every time, it has to be done every day. So kailangan regular.
So, kumbaga, lahat ng mga kailangan mong gawin para sa pag-aalaga ng balat mo, it doesn't have to be complicated. Kaya nga, everyday mo siyang gagawin eh. Kasi kailangan araw-araw mo siyang magagawa para ma-maintain mo yung katawan mo. Pangalawa, it has to be accessible to you. Diba? Easy. EAS. Kailangan maging very accessible kung ano man yung ginagawa mo sa katawan mo so that you're able to do it every single day para kung kuwari, yung isa sa mga ginagawa mo, maliligo ka everyday, diba? Parang, I hope karamihan sa ating mga health checkers ay mayroong sariling palikuran at swerte tayo at mas uso na ngayon yung tamang palikuran. It's very important na maging okay yung access natin dun sa mga ginagawa natin everyday. And lastly, it's very important to keep things simple. Simple. Kasi, di ba, kung komplikado yung ginagawa mo, you're not going to be able to do it every day and it will not be as accessible to you. So, kumbaga, those things, yun yung mga palatandaan mo eh. Dapat you have to keep it EAS. Easy. You have to keep it easy. You have to do it every day. It has to be accessible to you. And kailangan simple na magagawa mo siya every single day. Napaka-practical nun, Doc Ian, no? And salamat kasi sa dami ng pagbobombard ng information sa atin ngayon, no? Napakaganda nung nasabi niyong dapat nagagawa natin siya araw-araw, accessible siya at simple siya enough to do it every day, no? So, siguro yung susunod na tanong naming mga health checkers sa inyo ay sa dami nga ng skincare product na lumalabas ngayon sa merkado, papaano po ba namin malalaman if the product is right for us? All right. So, whenever you're dealing with a particular product, ang una-una mong titignan dyan is, where did it come from? Ibig sabihin, saan ba nanggaling tong product na ito? Did it come from sa isang reputable na source? Ibig sabihin, has it been there for a long time? Hindi lang siya bastang lumabas lang bigla sa ating mga social media feed. Kasi source of the product is very important. On how you manufacture the product is very important too. And secondly, kailangan importante, alam mo na yung pinanggalingan ng product na yun ay mapagkakatiwalaan in terms of the quality per se. Kasi, syempre maraming sabihin sa'yo ng kapitbahay, uy, ito, gumanda yung balat ko dito. Of course, we know that our kapitbahays or our friends only mean well. But syempre, it's still important for you to know na kung saan yung pinanggalingan ng product na yun ay very important because you will be only able to know ang isang product ay mabisa or garantisado kung napag-aralan yan o kung may research yan. So, to make it very practical, anything that has been there for quite a while. And kumbaga anything that is well established for the longest time. Those are the products that would be ideal for you. Now, if we're going to go to the specifics, ang una-unang mong titignan would be ano ba yung problem na gusto mong i-address. Tapos you start from there. Kasi anything that you're going to use naman would start with a particular problem na gusto mong ma-solve. So kumbaga yun yung una-una mong papalitanaan. Where's the source? Second, the quality of the product, depending on where it came from. And third would be, is it the right product regarding to what problem you want? Yun yan. Okay, yan, alam nyo, magandang isingit na din natin to kasi totoo yun, no, marami sa ating mga health checkers naririnig sa mga kapitbahay na, uy, kumare, nag-work talaga ito sa aking balat, no, talagang pumuti ako or nawala yung pimples ko, ganyan. At marami ding mga produkto ngayon na lumalabas na kiniklaim nila na organic or herbal, ganyan. Ano po yung masasabi ninyo tungkol sa mga produktong ito? Okay. Generally, ang mga organic na products are generally maganda and fine. Pero tulad ng sinabi ko, it's very important na alam mo kung saan siya nanggaling. Kasi anyone naman can claim that their product is organic or their product is natural. But always remember that not everything that's organic or not everything that's natural will be good for you. Ibig ko lang sabihin dito, I'm not discounting the fact na I'm not telling everyone na masama ang organic or natural. In fact, they're good. But it's on how you use the word organic and natural na very important. Kasi tandaan mo na anything that's
organic and natural, kung hindi tama ang formulation, hindi napag-aralan ng maigi yung pagkakagawa doon, can also harm you. Kasi 'di ba, kahit sabihin naman ng mga tao, 'di ba, parang if organic, natural, it will not harm you. Always remember na lahat naman ng bagay sa mundo ay ginawa at organic at natural, pero marami dito pwedeng lason rin sa'yo. So, kumbaga, it depends pa rin kung ano yung formulation na ginagamit mo and kung napag-aralan ba siya based sa siyensya or research, kung magagamit mo yung mga yun ng safely. Basta tandaan nyo, it's not necessary na organic or natural ang product ay safe siya automatically. Organic and natural doesn't equate to safe. But ito para lang di malito mga health checkers natin. Organic and natural is fine. But sometimes it's a marketing ploy. So kumbaga, everyone should be smart na isipin, itong organic at natural ba na to ay ginagamit lang ba dahil siya ay totoong may benepisyo sa katawan or baka dahil para lang mabenta. So yun yung mga dapat nilang tandaan doon. Ayan, mga health checkers, no, narinig natin si Doc Ian na dapat wais din. Dapat tayo sa pagpili ng mga produkto, dapat reputable at maganda yung pagmamanufacture at mapagkakatiwalaan ang ating mga produktong ginagamit sa ating mga skin. Doc Ian, alam nyo, kanina pa natin pinag-uusapan yung tungkol sa pagproprotect ng skin, no, sa ating mga katawan. At malaking parte nito ay yung pang-araw-araw nating paggalaw, no, tulad ng papalit-palit na weather, ganyan, no. Ano po ba yung mga dapat naming tandaan, naming mga health checkers tungkol sa skincare dito po sa Pilipinas na pabago-bago yung panahon, hindi mo malaman kung mainit ba o malamig. Ano po yung mga tips ninyo para sa amin? Alright, so the most practical tip for us Filipinos, kasi di ba alam natin na sa Philippines, meron tayong two types of weather. That's hot, which can become so hot, and rainy or wet na masyado namang malamig. But generally, swerte tayo kasi wala tayong tinatawag na winter na nagkakos ng dryness sa balat. So, we'd focus more on dun sa pagiging more on mainit kasi yun yung mas nagiging extreme sa atin dito sa Philippines. So, when it becomes too hot, it's very important that you hydrate your skin in the process. So, yung hydration ng skin sa balat, hindi siya nagtatapos sa pag-inom lang ng water. So, there are times that when your skin is dry, or when your skin is sensitive or kapag yung skin mo ay nasa mainit na lugar, it can cause a variety of problems. So you can become more oily, you can be more sweaty in the process. So those things can lead to the problems based dun sa changes in weather. So ang pinaka-practical tip, if it's too hot, it's very important that you moisturize your skin in the process while making it a point na hindi too heavy yung ginagamit mo na products. So, a good example would be that for your face, dapat ang mga ginagamit mong product would be lighter yung mga, kung may moisturizer ka, lighter yung creams na ginagamit mo. And ito, non-negotiable, especially pag mainit, sun protection. Kasi kailangan may sunscreen ka. But it doesn't mean na kapag maulan, hindi nagsa-sunscreen. Dapat nagsa-sunscreen pa rin. But it's more ideal na kapag kuwari ikaw ay nasa isang mainit na lugar or mainit na weather, your sun protection would be much higher kasi kumbaga mas mainit, mas pagpapawisan ka. So pag pinapawisan ka, the amount of sunscreen on your face or on your body would kumbaga mas matatanggal siya easily. So that's why there's a reason kung bakit kailangan mo siyang mas often and mas tama yung paggamit. Pag-usapan natin yung sunscreen, Doc Ian, no? Kasi marami ding mga types nito at iba-iba yung mga SPF, no? Nakikita namin yan sa mga bote ng mga sunscreen namin. Ano po yung maibibigay niyong tips sa amin sa pagpili naman ng sunscreen? At nabanggit ninyo, tama dapat yung paggamit, no? Yung dalas nung pag-apply nito. Gaano kadalas po ba dapat ina-apply yung mga sunscreen na ito? Okay, so
ang paggamit ng sunscreen, I'm a very big advocate ng paggamit ng sunscreen kasi sobrang dami niyang benefit sa atin. So, yung pag-apply ng sunscreen, mag-start tayo dun sa volume or dami ng paggamit mo ng sunscreen. Minimum, ang ideal amount ng paggamit mo sa sunscreen is at least ganito karami. Ganyan. Peace. So, kaya siya ganyan is that yung sunscreen na gamit mo should be using this amount to cover your face. Ganyan. So, ano ba ibig sabihin nito? If you're going to look at your finger, di ba may mga hati yan? Yung bawat hati niyan would represent a portion of your face. So, etong portion na to for the forehead, itong portion na to for the cheek, other portion for the other cheek, the other third of your other finger would be for the nose, and then for the chin, tapos the neck, dalawa. Okay, the reason behind that, mga ka-health checkers, is that pag sunscreen kasi ang pinag-uusapan, volume dependent siya. Ibig sabihin ng volume dependent, kailangan ginagamit mo yung tamang amount para ma-reach mo yung protection na nakikita mo dun sa bote. Di ba sa bote makikita mo yun, may SPF 30, SPF 45, SPF 50. Para masabi mo na na-reach mo yung amount na SPF 30 or SPF 50 dun sa bote, dapat tama yung amount. And yung guide na yon, yung 2 finger breadths na guide, would somehow equate dun sa tamang amount for the face and the neck. Yun yung ideal doon. Tapos minimum na kailangan gagamitin mo siya sa umaga. Minimum na everyday gagamitin mo siya sa umaga before you start your day. So yun yung pinaka-importante doon. Now, if you're going to ask me, sorry Teacher Ellie, na kita. If you're going to ask me, is it mandatory to reapply? Now, ang importanteng sagot dyan ay depende sa activity mo. Ibig sabihin, sa umaga, at least nagamit mo once. Very important. Kahit na hindi ka alis ng bahay, kahit na sa bahay ka lang, at least nagamit mo yun. Kahit umuulan. Kasi kahit naman umuulan, meron pa ring araw, di ba? So, importante sa umaga, nagamit mo yung sunscreen na yun. And kapag pinawisan ka or kung mas nagpawis ka all throughout the day, usually ito pag mas mainit or kung you work outside and all, mas pagpawisan, doon ka mag-reapply ideally ng every 2 to 3 hours. Pero kung hindi ka naman pinapawisan, sa bahay ka, work from home ka lang, minimum is that you use it in the morning. Ayun. Buti na klaro nyo yan, Doc Ian, no? Kasi napaka-importante din talaga na makapag-apply ng sunscreen. At ako, guilty po ako dyan. Madalas talaga sa morning lang siya. So, medyo na-relieve po ko dun sa nasabi ninyong kung wala naman sa arawan at hindi napapawisan ay at least nagawa natin yung minimum na bawat umaga ay na-apply natin yung sunscreen. Doc Ian, alam niyo po, meron po tayong katanungan dito mula sa isang health checker na taga Cavite. Sabi po niya, how can she avoid skin wrinkles daw po? Kadalasan daw po ay mahaba ang oras ng trabaho niya at meron pang night or evening shift. Oh, very, very interesting questions. Actually, yung tanong na yan has been asked to me a lot of times already. Pero alam mo, magugulat ka kasi babalik ako doon sa una kong sagot kanina. Paggamit ng sunscreen. You know why? Because one of the most important causes of premature aging or kumbaga pinaka nagkakos ng pagtanda nating mga tao would be frequent sun exposure. A great example of this is that if you're going to compare a person, sabihin natin 30-year-old na Asian, tayong mga Pilipino or mga Chinese or Korean, i-compare mo sa mga Caucasian, sa mga puti. There's a big difference in terms of our culture kasi, 'di ba? Tayong mga Filipino, generally takot tayong umitim, takot tayong maarawan. So medyo natago tayo, 'di ba? Pero sa culture ng mga European, American, mga white, they like sunbathing. So kaya ko to sinasabi not to demean the culture of Caucasians or other countries. Pero makikita mo na dahil yung
way ng pamumuhay ng mga puti or ng mga Caucasians ay mas nag-lean on dun sa pag-expose sa sun. Kung ikukumpara mo ang isang 30-year-old male or a 30-year-old na babae sa isang na Asian, compare mo sa 30-year-old na Caucasian or puti, commonly does not apply to everyone, mas magmumukhang bata yung 30-year-old na Asian, generally. Kasi yung sun exposure ng isang Asian is generally much less because of our culture compared to our Caucasian counterparts. So kumbaga, kung doon pa nga lang na culture pa lang na ayaw na natin umitim ay importante. So what more kung nagsa-sunscreen ka, 'di ba? So it's additional on top help para mabawasan yung premature aging or premature na pagkakaroon ng wrinkles, kumbaga. Actually, Doc Ian, yun yung susunod kong tanong kasi meron ditong health checker na nagtatanong din, ano daw ba yung mga paraan para madali ang skin aging? Meron daw po bang mga tips dyan para mapanatili ang beautiful, glowing, and young-looking skin? So kumbaga, connected naman silang lahat. So kumbaga, yan, photo protection, yun yung pinaka-importante. Kumbaga, basic yun. Sobrang hindi siya, kumbaga, non-negotiable, basically. So second, para maging glowing, always have to remember yung sinabi ko kanina, your skincare routine should be simple enough that you're able to do it every single day. So ano ba yung mga importante? Of course, you have to wash your face twice a day. Lalo na kung oily skin ka, twice a day at least magagawa mo, lalo na mainit dito sa Philippines, di ba? Tapos, you use your what we call core products, which includes a sun protection, yung sunscreen na sinabi ko kanina, or something na may active ingredient na yung doktor mo yung magbibigay sa'yo, or anything that has a moisturizing effect sa balat mo. Pero again, these advice are better suited kung kumari meron kang guidance mula sa isang health professional para kung kumari meron kang problema, mas ma-address niya. So kumbaga, importante na meron kang skincare routine na ginagawa mo every day that's accessible and simple na magagawa mo every day. Yun. So kumbaga, babalikan tayo doon. So core products, wash your face, moisturizer or anything that will may active ingredient. And lastly, photo protection, which is sunscreen. Yun, super basic. 3 nga lang yun. So kumbaga, yung mga bagay na yun that you can do every day can address yung mga concern ng ating health checker na yun. Napakaganda nung nabanggit ninyo, Doc Ian, at napaka-practical, no? Lalong-lalo na sa mga working natin ng mga health checkers. So, kailangan lang maghugas, mag-wash, mag-moisturize, at mag-sunscreen. Okay na po pala yun for the skincare. Tama po ba, Doc Ian? Generally, kung basic skincare lang, yun ang core na dapat mong ginagawa. Pero syempre, kung merong other concerns like pigmentation or mas nag-age na, yun yung mga kailangan nating i-address with some other products or some other things that we have to do. And aside from that pala, importante rin yung lifestyle ha. So, syempre, kung nag-skincare ka nga, pero parati ka namang pumaparty every single night. So, syempre, rest is still very important. Hydration, pag-inom ng tubig, very important rin yun. And syempre, ang pag-inom ng tubig. Kasi hydration siya, di ba? So, it's very important that you have your sufficient rest, your hydration, and your proper nutrition. Ayan. So, narinig po natin, ang dami nating tips na nakuha kay Doc Ian. Pero Doc Ian, alam niya marami pa pong mga tanong mula sa health checkers at nabanggit din ninyo tungkol sa dark spot. Kasi mula po sa ating health checker sa Bulacan, ang tinatanong po niya, what can she do daw po about her dark skin spots? Okay. So, I know, baka sabihin nyo, uy, si Doc parang forever na lang sinasabi sunscreen. Pero, like I told you, ang isang problema ay very important na ma-prevent mo bago magkaroon ng problema, prevent mo na muna para kumbaga less na yung problem mo. So, kapag na-prevent mo na maging super exposed ka sa sun through sun protection, edi less yung kailangan nating i-correct, kumbaga. So, one, very important, sun protection, sunscreen. Kaya kita nyo kulit-kulit ko, kailangan may tamang sun protection, di ba? Kasi ang laking nagiging benefit niya, hindi lang sa
mag-delay ng photo aging, but it also helps decrease the chances of pigmentation or yung pag-dark spots. Okay, so yung other naman, other ways to address yung dark spots natin, pwede tayong gumamit ng mga iba't ibang skincare products na merong somehow whitening properties. Ito ay pwedeng merong active ingredients na AHA or niacinamide or vitamin C. Yun ay itong mga products na to can help na mag-whiten. Pero always remember, kung ginagamit mo nga yung products na yun, it should be coupled with sun protection pa rin. Kasi, di ba, parang pinagpapaputi ka nga, pero na-expose ka pa rin sa araw. Dahil may dito sa Pilipinas, parang hindi masyado magiging effective yung ginagamit mo dahil hindi ka naman nagpo-protect ng balat. So, kumbaga, naninigate siya. So, that's why, kaya inuuna ko parate, sun protection, bago natin i-address yung mga dark spots per se. Kasi, marami namang products to help address it, which your doctor or your health professional can help you with it. Ayan. So, napakaklaro, no? Talagang pabalik-balik at paulit-ulit na nire-remind sa atin ni Doc Ian ang pagkakaroon ng sun protection, no? Para sa maraming bagay. So, kanina na pag-usapan natin sa wrinkles, pati pala sa dark spots, no? Doc Ian, nakakatulong din ito. So, ano-ano naman po yung mga pwede naming tandaan? Kasi kanina pa natin napapag-usapan, ano yung mga dapat gawin eh. Meron po bang mga dapat naman iwasan para maging healthy ang ating mga balat? Alright. So yung mga dapat iwasan, babalik naman tayo sa protection. Iwasan mo magpa-araw. kung pwedeng hindi ka magpa-araw, may choice na hindi magpa-araw, try not to. Or you use an umbrella to do so. Tapos, next, kailangan mo rin iwasan ang manigarilyo. Ang panigarilyo can really hasten yung pag-age natin. Third will be using products na hindi naman napag-aralan or hindi napag-researchan ng maigi. Kasi commonly, uso kasi ngayon yung parang mga products na bigla na lang lumitaw somewhere tapos hindi siya reputable. So those can cause damages to your skin as well. Tapos pang-apat, I would highly discourage my ka-health checkers to do their own skincare sa bahay. Alam ko, uso yan na kasi parang nakikita, it's natural, calamansi can help. The problem with that kasi, ating mga health checkers, hindi masamang gumawa ka ng sarili mong mga bagay sa bahay. Pero always remember na yung formulation kasi ng mga product na ginagawa mo sa bahay may not be correct or reproducible. Ibig sabihin, kung kuwari, kalamansi. Ang isang kalamansi na ginamit mo ngayon, kapag gumamit ka ng another calamansi the next day, let's say after 7 days, tingin mo ba pareho yung asim nung kalamansi yun dun sa asim nung kalamansi mo unang ginamit? I'm saying this kasi kumbaga yung acidity that comes with the calamansi that you use initially may not be the same with the next calamansi that you're going to use. So in terms of consistency ng products na ginagamit mo, mas mahirap siyang i-regulate kapag ginagawa lang natin sa bahay yung mga products natin yung mga products na ginagamit natin sa katawan. So generally, it would be more ideal na ginagamit natin yung mga products na kumbaga nakasanayan, may research, controlled, and tama yung paggawa sa kanila, pag-manufacture, and kumbaga napag-aralan silang lahat para maging consistent rin yung effect dun sa balat natin. Again, walang masamang gumawa ng mga products na ginagamit sa bahay, but in terms of result or effect, they might not be consistently beneficial for you and can, a lot of times, cause problems pa. So, dapat mo rin siyang iwasan. Ayun. So, kailangan talaga wais tayo, no? Sa paggamit ng mga skincare products. Doc Ian, napakadami nating napag-usapan, pero mga health checkers, wag po kayong bibitaw. Itutuloy natin ang usapang healthy skin ng mga kabataan kasama si Doc Ian Christiansen. Wellness tips, susunod na. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus.
Mga health checkers, 10,000 na po tayo sa YouTube at Facebook. Pagtulungan po natin abutin ang 15,000 sa pagtatapos ng 2024. Maaari ninyong balik-balikang panoorin ang ating mga episodes sa Health Check Plus YouTube channel or iscan ang QR code na makikita ninyo sa inyong mga screen. Mag-comment, mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para laging updated sa ating mga features. Be a health checker!